Sa loob ng opisina ng Kim Manor ay nanatiling mabigat ang katahimikan habang dalawang tao ang magkatapat na nakaupo. Ang isa ay nakaupo ng nakahalukip-kip ang mga paa, naglalabas ng likas na kayabangan at tila walang anumang kinatatakutan. Sa gitna ng tensyon ay unang nagsalita si JN, mabigat ang tinig at puno ng pag-aalinlangan. Ipinahayag niyang bagaman iisa ang dugo ng kausap at ni Lord Kim, ang pag-aalok ng Manor kapalit ng pagpatay kay Lu Fan ay isang hakbang na punong-puno ng kapusukan. Idinagdag pa niya na hindi nito lubos na nauunawaan ang tunay na lakas ni Lu Fan, isang nilalang na kinatatakutan maging ng mismong pinuno ng pamilya. Sa kabila nito ay mahinaong inayos ng lalaking nakasuot ng floral na damit ang kanyang salamin at malamig na ibinalik ang tanong kung ang dahilan ba ng pag-aalinlangan ay ang pagtingin sa kanya bilang mahina. Ang lalaking ito ay si Kim Kyung, isa sa mga piling gwardya ng Kim Manor. Nanatili ang kanyang mapanghamong ngisi habang ipinapakita ang matagal ng kinikimkim na sama ng loob. Para sa kanya ay pareho lamang ang pagtingin sa kanya ng lahat, sapagkat hindi siya nagising sa isang abyss class at iniisip ng iba na sarado na ang kanyang landas patungo sa rurok. Sa kanyang alaala ay sariwa pa ang kahihiyang naranasan ng itapon siya ni Kim Huan palabas ng Royal Guards na tila isang walang kwentang bagay, habang ang takot ay malinaw sa mukha nito noon. Hindi niya yun pinansin dati, ngunit ang biglaang paglitaw nito sa kanyang harapan ngayon ay hindi niya maaaring palampasin, sapagkat maaari nitong ipaalam kay Lu Fan ang kanyang balak na agawin ang Kim Manor. Bigla siyang tumayo at ipinahayag na ang tinatawag na Abyss Class ay pawang pinalaking alamat lamang at siya mismo ang huhusga sa lakas ni Lu Fan kapag ito ay kanyang nadurage. Sa kabilang panig ay napabuntong hininga si JN at inamin na wala itong ideya sa tunay na nakakatakot na kapangyarihan ni Lu Fan, isang nilalang na hindi kayang harapin ng mag-isa. Pinayuhan niya itong umalis habang may pagkakataon pa. Ngunit sumili ang isang mapanuksong ngiti sa labi ni Kyung at ipinahayag na hindi siya nag-iisa, sapagkat may kasama siyang isang napakagandang eksperto. Sa mismong sandaling yun ay isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong silid. Pareho silang napatingin sa labas at agad na lumapit sa salaming pader. Doon ay nasalayan nila ang isang eksenang hindi inaasahan, sapagkat naroon na si Lu Fan sa kanilang pintuan. Sa pagkakataong yun ay unang naramdaman ni Kyung ang tunay na lamig ng panganib. Ang Nine Realms Demon ay nakapasok na sa lungsod. Napalingon si JN nang may pagkalito at agad na tinanggap ang alok, inuutusan si Kyung na pakawalan na ang kanyang eksperto. Subalit nagkunwaring inosente si Kyung at ipinaalala na ang labanan ay dapat mangyari sa labas laban kay Lu Fan, hindi laban sa demonyong sumalakay. Hindi pa man natatapos ang usapan ay isang figure ang biglang bumasag sa salamin at sumalpok sa loob ng silid. Natarante si Kyung habang hindi maunawaan ang nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan ay lumutang si Lu Fan, ang kanyang aura ay sumasakal sa buong paligid. Walang emosyon niyang tinanggap ang hamon at ipinahayag na sapat na ang isang atake upang wakasan ang lahat. Ang pressure ng kanyang presensya ay agad nagpaluhod sa kalaban sa takot. Nabigla si JN at pinagpawisan ng malamig habang inuutusan si Kyung na kumilos, ngunit ang dating mayabang na lalaki ay tuluyan ng nanigas. Kahit si Suyan, ang pinakamalakas na gwardya, ay natalo na. Ang tinig ni Lu Fan ay naging kasing lamig ng nagyayelong hangin habang tinukoy ang kaaway bilang isa na namang daga mula sa angkan ng Kim. Inihanda niya ang isang atake upang ipakita ang tunay na kapangyarihan ng sinaunang katawan ng Diyos. Isang madilim na dragon ang umatungal at pinunit ang espasyo habang ang antas 70 Godbone clone ay pinakawalan ang ikatlong kakayahan nito. Sa isang iglap ay gumuho ang mga pader at ibinaon ang target sa ilalim ng napakaraming guho. Napatitig si JN sa pagkawasak habang hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sa desperasyon ay kumuha siya ng isang scroll, umaasang makaligtas sapagkat hindi pa tapos ang kanyang mga plano at malapit na niyang makuha ang Kim Manor. Ngunit bago pa niya magamit ito ay nahati ang scroll sa dalawa sa isang iglap. Ito ay isang epic grade teleportation scroll, isang karaniwang kagamitan sa mundo ng system mana. Walang pag-aatubiling itinulak ni Lu Fan ang kanyang talam sa puso ni JN at binawian ito ng buhay nang walang kahit isang sigaw. Ang lahat ay napunta sa kanya at malinaw na ipinahayag ang pagtatapos ng kabanata. Nanatiling malamig ang kanyang tinig habang tinatanong kung malinaw ang lahat ng nasaksihan. Walang emosyon ang kanyang mukha habang ipinapahayag ang katapusan ng Kim Manor.
Sa kanyang likuran ay yumuko ang isang nakabalot na tauhan at nagpahayag na malinaw nitong nakita ang lahat. Muli ay naningkit ang mga mata ni Lu Fan at tinukoy na may isa pang nawawala. Lumapit siya sa bangkay at tinukoy ang bunsong anak na si Kim Ju. Kapag natagpuan ang kinaroroonan nito ay tiyak ang kamatayan. Agad siyang lumundag patungo sa kalangitan at iniwan ang utos na manatili ang iba at hayaang masaksihan ng mga mamamayan ang pagbagsak ng kanilang bayani. Sa bawat pagaspas ng kanyang pakpak ay nangako ang Godbone Claw na wawasakin ang buong lungsod. Ngunit biglang may sumigaw at napahinto si Lu Fan sa ere. Pamilyar ang tinig at agad niyang nakilala ito. Lumitaw si Principal Ya Wuan mula sa kawalan, tila dumating sa tamang sandali. Tahimik niyang sinuri ang pinsala at inisip na kung nahuli pa siya ng isang sandali ay tuluyan nang mawawala sa mapa ang lungsod ng Thousand Hands. Mula sa itaas ay walang pagsisising ipinahayag ni Lu Fan na ito ang kabayaran na dapat pagbayaran ng pamilya Kim at handa siyang burahin ang buong lungsod. Sa kanyang palad ay umikot ang isang malakas na enerhiya habang pinasasalamatan ang punong guro sa paglalakbay upang iligtas ang kanyang mga kasama. Ipinaliwanag niyang ligtasin na Miss Go at ang iba pa at gagamitin niya si Xiao upang gabayan ito patungo sa kanila. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Ya Wuan sa palso at pinigilan sa balak. Ang kanyang tinig ay naging matatag at iniutos ang agarang pagbawi sa lahat ng kanyang mga ipinatawag, sapagkat kailangan na nilang bumalik sa kanilang bansa. Iwinaksi ni Lu Fan ang kanyang kamay at ipinahayag ang kanyang galit. Hindi lamang siya ang pinuntirya ng pamilya Kim kundi pati ang kanyang mga kaanak at maging ang mga inosenteng mamamayan ng Dragon Nation. Kung hindi nakatakas si Miss Go ay maaaring hindi siya naroon upang pigilan siya. Para kay Lu Fan ay kulang pa ang kamatayan bilang kabayaran. Dahan-daang ipinatong ni Ya Wuan ang kanyang kamay sa nanginginig na balikat nito at ipinahayag na nauunawaan niya ang galit nito at hindi siya pumipigil dahil sa kawalan ng damdamin kundi upang protektahan siya. Naguluhan si Lu Fan at tinanong ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Ya Wuan ang mas malawak na realidad ng mundo. Bagaman itinuturing narurok ang ikaapat na pagbabago ng trabaho sa antas 70, ang bawat susunod na antas ay napakahirap abutin at ang mga umabot sa antas 100 ay itinuturing na mga alamat. Ngunit may mas mataas pa rito, ang mga ikalimang pagbabago ng trabaho sa antas 120, at isa sa mga ito ay matatagpuan sa Tai Chi. Sa puntong yun ay napatigil si Lu Fan sa pagkabigla at napaisip ng malalim. Para sa kanya ay madali na lamang ang pakikitungo sa ikaapat na antas, ngunit kung makikialam ang mga nilalang na nasa ikalimang antas na sumusuporta sa Jin Manor ay kinakailangan niyang magplano ng mas maingat upang tuluyang wakasan ang sigalot. Ipinagpatuloy ni Ya Wuan ang paliwanag na ang mga nakatagong master na ito ay hindi tapat sa alinmang bansa at kumikilos sa dilim upang manipulahin ang mga kaharian. Ang Tai Chi Kingdom ay isa lamang madaling kontrolin kaya nananatili roon ang mga tunay na namumuno. Naintindihan ni Lu Fan na ang Jin Manor ay isa lamang pape at ang patuloy na pagsira sa Tai Chi ay parang paggising sa isang natutulog na halimaw. Kinumpirma ito ni Ya Wuan at ipinaliwanag na natupad na niya ang kanyang layunin na putulin ang impluwensya ng Jin Manor, at kung ipagpapatuloy pa niya ang pagwasak ay siya na mismo ang magdadala ng sakuna. Sa huli ay napabuntong hininga si Lu Fan at tinanggap ang katotohanan. Itinaas niya ang kanyang kamay at iniutos ang pagbabalik ng lahat ng anino. Isang lilang aura ang namuo sa kanyang palad habang kinokontrol ang enerhiyang abasal na gumagalaw sa mga undead na pape na nilikha mula sa Saint Dragon Corp Summoning. Isa-isa niyang binawi ang mga ito at sa bawat pagkawasak ng mga pape ay bumabalik ang kanilang kapangyarihan sa mismong bangkay ng banal na dragon. Ito ay isang klasikong mekanismo sa mundo ng System Mana kung saan ang kapangyarihan ay umiikot at patuloy na lumalakas sa bawat laban.